Magandang buhay! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo ng addition and subtraction of rational algebraic expressions na magkaiba yung denominator. Simulan natin dito sa example number 1. So para mai-add natin itong dalawa na magkaiba yung denominator ay kuhanin muna natin yung LCD o yung least common denominator. So i-multiply lang natin itong dalawang denominator para makuha natin yung LCD. So 2r multiplied by 3s is equal to 6rs. Dahil 2 times 3 is equal to 6 and then copy lang natin yung rs. And then, ang gagawin natin ay cross multiplication. So 1 times 3s and then 2 times 2r. So simulan natin dito sa 1 times 3s. Lagay lang natin dito 1 times 3s. And then dahil addition, lagay natin dito plus. And then 2 times 2r. So lagay natin 2 times 2r. So again, cross multiplication tayo. And then, simply multiply 1 times 3s, the answer is 3s. And then, 2 times 2, the answer is positive 4. And then, copy lang natin itong r. Sa ilalim naman, copy lang natin itong 6rs. So, ito na yung ating sagot sa example number 1. Dito naman tayo sa example number 2. Again, kuhanin natin yung LCD. Simply multiply lang natin yung dalawang denominator. So, x times y, the answer is xy. And then cross multiplication, x plus y multiply by y. So sulat lang natin dito, y multiply by x plus y. So ito yung y, ito yung x plus y. And then dahil addition, lagay natin dito plus. And then multiply natin itong x times x plus y dito sa taas. So x times x plus y. And then multiply lang natin itong y times x. So the answer is xy. And then, multiply din natin itong y times y. So, the answer is positive y squared. Multiply naman natin itong x times x. So, the answer is positive x squared. And then, multiply din natin itong x times y. So, the answer is positive xy. Sa ilalim naman ay copy lang natin itong denominator na xy. And then, combine lang natin yung similar terms and then ayusin na rin natin. Unahin lang natin itong x squared dito sa taas. And then, idugtong natin itong positive y squared. And then, itong dalawang xy ay pwede nating i-combine dahil similar terms sila. So, meron ditong invisible na 1. And then, meron ditong invisible na 1 din. So, 1 plus 1, the answer is positive 2. And then, copy lang natin yung xy na yan. Sa ilalim naman, copy lang natin itong xy. And then, ito na yung ating sagot sa example number 2. Dito naman tayo sa example number 3. So again, kuhanin lang muna natin yung LCD. Multiply lang natin itong x times x minus 5. So lagay lang natin dito x times x minus 5. And then cross multiply natin. So 2 times x minus 5. Lagay lang natin dito sa taas. 2 times x minus 5. And then minus. Lagay natin dito minus. And then 3 times x. So lagay natin 3 times x. And then, multiply lang natin. Simulan natin dito sa 2 times x. So, the answer is 2x. And then, 2 times negative 5. So, the answer is negative 10. Dito naman, negative 3 times x. So, the answer is negative 3x. Sa ilalim naman ay pwede namang ganyan and pwede rin nating i-distribute or i-multiply. So, ang gawin natin ay i-multiply na natin. So, x times x, the answer is x squared. And then, x times negative 5, so the answer is negative 5x. And then, combine lang natin yung similar terms. So, yung 2x saka yung negative 3x ay pwede nang i-combine dahil similar terms sila. So, 2x minus 3x, the answer is negative 1x or simply negative x. And then, idugtong lang natin itong minus 10. Sa ilalim naman ay i-copy lang natin itong x squared minus 5x. And then, labas lang natin yung negative. So, maglagay tayo ng negative sa labas. So, imagine lang natin merong negative 1 dito sa labas. So, negative x divided by negative 1, the answer is positive x. And then, negative 10 divided by negative 1, the answer is positive 10. And then, sa ilalim, copy lang natin yung denominator. And then, lagay lang natin yung negative na yan dito sa gitna. And then, ang matitira sa taas ay itong x plus 10. And then, copy lang natin yung denominator dito sa ilalim. At ito na yung ating sagot sa example number 3. Dito naman tayo sa example number 4. So again, para mai-add natin ito, kailangan natin kuhanin yung LCD. So ang kailangan lang natin gawin ay i-multiply itong r plus 1 multiply by r minus 1. So lagay lang natin dito yung r plus 1 multiply by r minus 1. And then cross multiply tayo, 2 multiply by r minus 1. So lagay lang natin dito.
and then plus yung operation, so lagay natin dito plus, and then multiply natin itong 3 multiply by r plus 1. So lagay lang natin 3 multiply by r plus 1. And then i-multiply natin, simulan natin dito sa 2 times r, so the answer is 2r. And then multiply din natin yung 2 times negative 1, so the answer is negative 2. Dito naman, i-multiply natin yung 3 times r, so the answer is positive 3r. And then 3 times 1, the answer is positive 3. And then sa ilalim naman, pwede nating i-multiply yan using FOIL method and pwede rin naman na i-copy na lang natin. So in this case, copy na lang natin. And then simplify lang natin yung mga similar terms. So meron tayong dalawang r, pwede nating pagsamahin yan. So 2 plus 5, the answer is 5. And then copy natin yung r. Meron tayong dalawang constant, so pwede rin nating pagsamahin. So negative 2 plus 3, the answer is positive 1. Sa ilalim naman ay, again, pwedeng i-multiply and pwedeng i-copy na lang. So, i-copy na lang natin. And ito na yung ating sagot sa example number 4. Dito naman tayo sa example number 5. So, again, para ma-multiply natin yan ay kailangan natin kuhanin yung LCD nung dalawa na yan. So, i-multiply lang natin itong dalawang denominator. So, pagsamahin natin sa ilalim. And then, cross-multiply tayo. So, 2x minus 4 multiply by x plus 1. So, lagay lang natin dito yung dalawa na yan. And then minus yung operation, so lagay natin. And then multiply natin itong 3 times x squared minus 1. So lagay lang natin 3 times x squared minus 1. And then multiply lang natin ito using FOIL method. So 2x times x, the answer is 2x squared. And then 2x times 1, the answer is positive 2x. Negative 4 times x, the answer is negative 4x. And then negative 4 times 1, the answer is negative 4. And then, multiply din natin itong negative 3 times x squared. So, the answer is negative 3x squared. And then, negative 3 times negative 1, the answer is positive 3. Dito naman sa ilalim ay i-expand lang natin itong x squared minus 1. So, ito ay difference of 2 squares. So, pwede natin kuhanan yung factor niyan. Maglagay lang tayo dito ng dalawang open and close parenthesis. And then, kuhanin natin yung square root ng ating first term. So, ang square root ng x squared ay x. So, lagay lang natin dito yung x. And then, dito sa unahan ng pangalawa, x din. And then, ang factor ng difference of 2 squares ay sum and difference of 2 terms. Kaya maglagay tayo dito ng sum. And then, maglagay din tayo dito ng difference. And then, kuhanin natin yung square root ng second term. Ang square root ng 1 ay 1. So, lagay natin dito 1. And then, lagay din natin dito yung 1. And then, copy natin itong x plus 1 dito. And then, simplify lang natin, combine natin yung similar terms. So, meron tayong dalawang x squared. Pagsamahin lang natin yan. 2x squared minus 3x squared. The answer is negative 1x squared or simply negative x squared. Meron din tayong dalawang x, pagsamahin natin. So, 2x minus 4x, the answer is negative 2x. So, lagay lang natin, negative 2x. And then, meron din tayong dalawang constant. So, negative 4 plus 3, the answer is negative 1. And then, sa ilalim, copy lang natin yung denominator. And then, ilabas lang natin itong negative. So, maglagay tayo ng negative. And then, divide natin. Imagine ulit natin na merong negative 1 dito sa labas. So, negative x squared divided by negative 1, the answer is positive x squared. Negative 2x divided by negative 1, the answer is positive 2x. And negative 1 divided by negative 1, the answer is positive 1. And then, sa ilalim ay copy lang ulit natin yung denominator. Nakuhanin natin yung factor ng trinomial na to. So, lagay lang natin yung negative. And then, maglagay tayo ng dalawang open and close parenthesis. So, ito ay general trinomial. Kuhanin natin yung factor ni 1 na kapag inad, ang sagot ay 2. So, lagay lang muna natin yung x dito sa dalawang unahan. And then, ang factor ni 1 na kapag inad ay 2 ay dalawang positive 1. So, lagay natin positive 1. And positive 1. So, multiply natin 1 times 1, the answer is 1. And then, 1 plus 1, the answer is 2. And then, sa ilalim, copy lang natin yung denominator. So, dahil naka-factor na lahat yung taas at baba, ay pwede tayong mag-cancel ng mga common factor na meron sa taas at meron din sa baba. So, meron tayong x plus 1 dito sa taas and then x plus 1 sa baba. So, pwede nang makancel yan.
Meron ditong another x plus 1 at meron ding x plus 1 sa baba, so pwede na ring makancel. So ang natira na lang sa taas ay negative at dito sa baba ay x minus 1. So dito na natin lagay kasi hindi na kasya. So equals. So dahil wala nang natira dito sa taas, ang lagay na lang natin ay negative 1. And then sa ilalim, ang lagay natin ay itong natira na x minus 1. So ito na yung ating sagot sa example number 5. So yun lang, sana ay nakatulong sa inyo itong maikling tutorial na ito. Kung nagustuhan ninyo yung video, pakiclick naman yung like button at mag-subscribe na rin kayo para sa iba pang tutorial na kagaya nito. Yun lang, maraming salamat.